Sa karagatan ng mga tao, ikaw ang nakikita ko. Sa'yo ako'y manluluyo pa rin sa mga araw na ika'y batang puya. Ako si Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor sa lungsod ng General Santos, nagdeklara nga kamo mag-asawa na subay sa balaod sa Republika sa Pilipinas. Hihilingin makilalang muli, ikaw pa rin ang aking uwian. So ngayon pupunta kami sa labas, kakain kami dahil itong araw na ito mga kabayan ay kuha namin ni Mrs. yung first anniversary namin. Kinasal kami last year sa Pilipinas sa Jensan, April 14, 2025. So ngayon April 14 dito sa Greenland. So imbis na magluto kami dito sa bahay, kakain na lang kami sa labas. Kasi wala na din kaming time magluto mga kabayan. Para makalabas, makagala na din tong mga bata. So kung napapansin nyo, medyo manipis na yung snow. Ayan. So palapit na po yung summer. Kung napapansin nyo, yung mga bundok medyo may bato na, may mga kulay-kulay na makikita ng bato. Ayan. So ito po si Mrs. mga kabayan. At saka si Axel. Ayan. Hi muna, hi. Ayan. Punta kami ngayon sa may restaurant. Tapos ito po may It's okay. ayan. So maglalakad kami pababa, pero magsasakyan kami. Diyan lang naman sa unahan yung kakainan namin. Ayan. So nararamdaman ko ngayon na medyo warm siya. Nasa minus 4 degrees Celsius. Yung lamig natin nasa minus 4 degrees Celsius. So pag ganyan sa amin, medyo mainit-init na siya. Hindi kagaya nung minus 12, minus 20. Yung pinakalamig kasi dito minus 20 ata. Tapos feels like minus 30 ganun. So ngayon wala siyang hangin, kalmado lang yung panahon. So gagala kami, kakain muna kami at gagala na din. Yan si Maya, wala siyang gloves. Ha? Doon na, dali mo na doon sa may sakyan niya. Like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance. So daan muna kami ni Axel dito sa may grocery store or sa may tindahan. Bibili kami ng bulaklak kasi susurpresahin namin si Mrs. na may bibigay tayo na bulaklak. Pero hindi niya alam na dumaan muna kami dito. Sabi lang namin mayroon lang kaming bibilhin. Dito pili Axel. Ikaw pili. Wait lang. Ha? Yan lang. Ano napili mo? Uy, ano? Pula? Pula ito pula. Ano na meron pa din?
Pangit man. Pangit. Ito talaga. Wala. Eh. 49 yun po. Ito na, 14. Ha? 49 din yan? Kaya na lang. Tara. Hindi pa ko lang. Ano ba bilhin mo? Ayusin mo, bulak na. Kasi mo. Dito. Dito. Saan may bigayan? Salamat. Ano pala yung mama ngayon? Anniversary? Anniversary, doon mo? Oh, ayusin mo yung bulak na. Ayusin mo. Patayo mo. Ito po, panapunch. Ay, ito. Ano natakbo ha? Itago natin yan dito sa likod. Mamaya na ibigay. Lagay natin sa likod sa sakyan. Para hindi niya malaman. Ito po ka ano? Ha? Tago mo sa likod. Hindi, ganyan. Ilatago mo na sa likod. Ganyan na, ganyan. Una huli. Ganyan. Ilagay natin sa likod. Para hindi niya malaman. Sikreto lang namin. Kasi nasa sasakyan sila. Ganyan lang. Dito tayo sa kabila. Isa natin itong pintuan. Itago muna namin yung bulaklak. Mamaya na namin bigay. So, nakabili na kami ng bulaklak. Nilagay lang namin sa likod ng sasakyan. Mamaya na namin ibigay kay Mrs. So, punta na kami dun sa kainan. Leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue. Axel, kunin ko yung bulaklak sa likod. Kasi sila Mrs. nandun na, nauna sa kainan. Yan. Kaya papunta na kami dito sa mga bayan sa may kainan. Yan, dala na ni Axel yung bulaklak. Hindi pa alam ni Mrs. na may binili kami yung bulaklak kasi pinauna namin sila dito. Nandito na sila sa kainan, nag-order na sila. So, tingnan nyo yung semento. Paano yung semento? Tunaw na yung mga snow. Ayun, nagtubig na. Ibig sabihin, warm na. So, let's go. Let's go. Uy, ayos yan. Yan, dito na kami. Mapasok na kami dito. Ako na. Let's go. La, la. What's this flower? Bakit? Flower for me? Thank you. Kamay ah. Kiss me. Kiss me.
Kiss Papa. Kiss Maya. For you. Huh? You don't like? Kay Maya, give kay Maya. Give Maya, give. Wait. Flowers for you. Maya din, Maya. You like? please. You like that? So nandito na kami sa loob mga bayan. Bali mag-order na kami dito ng mga kain natin. Ito pa yung mga menu nila dito mga bayan. May mga rice din naman dito. May chicken. Ayan. Barbecue. Tapos ito po yung view natin dito sa labas. Ayan. Puro snow pa rin dito banda. Si Amaya at saka si Axel. Salad. Yes na. Yung, tapos yung mga kasamahan ko sa TESDA, tinatanong pa, makikita yung vlog. So testa ka ba lang? Sa TESDA ako yung trabaho. Hanggang ngayon doon pa rin ako. Okay. May ano pa rin ako doon kontrata. Kontrata ka ba? Kaya yung mga kasamahan ko, Pero matagal ka na dito? 5 years. 5 years? Tagal. Nag-message sa akin dati, sabi niya, Paano sir, daw? baka pwede kami umakyat dyan. Sabi ko, Medyo wala kasi sure may hiring. wala kasing agency sa Pinas eh. Pina-forward yung ano mo. Pwede naman yung online na nga, yung work in GL, saka yung Google. Meron din na-hire bago eh. Job index. Pwede. Oo, yan yun. Yeah. Kasi may na-hire ngayon bago, pero baker naman yun siya. Sa online. Yung Kaya sa'yo. nag-search lang siya kung paano. Okay. Pero alam niya na may hiring sa Greenland. Kaya nag-search siya sa Google. Nakita niya doon na may hiring yung Pacific. Pinasahan niya. Natsambahan nga siya na nandito na, nakarating siya. Kita kami nung karaan. Pero baker siya. Sige, catch up tayo minsan. Sige, ingat. Yes. Ato. Casino yan. Gusto niya maglaro doon. No, not play. Casino yan. Ice cream? Ice cream? Okay lang. Mamaya, you like choco? Strawberry. Strawberry. Ano yan? Parang yung vitamin, hindi siya pang... Wag mo. Energy drink. Ano na lang yung milkshake? Ayan, so ito po yung pagkain namin in order mga bayan. Ito sa akin na to, palapil. Kasi sa Saudi meron pilapil. Ito maans na to. Shawarma. Tapos kay mami, burger. Tapos ito may rice ito. May mga beans o gulay. Tapos yan kay Axel. Ayan. Crispy chicken sa kanya. Puso pa dyan. You're a liar. You took it from inside my house. That's literally stealing. Kain po tayo. No, it's mine now. I claimed it. One day, I'll take everything you have. Mark my words. Alright, that's it. Time to call Karen. Ayun, so nandito muna kami sa gilid ng dagat mga kabayan. Kasama ko po ito si Amaya, saka si Axel. Nandun na si Axel para makapasyal na naman kami dito. So, bago lang kami kumain doon sa kanina, Killing Ko restaurant. So pasyal-pasyal muna kami, magpatunaw muna kami dito kasi mga ilang kuwan na lang mawawala na din itong snow. At makauwi tayo ng Pilipinas, wala na ding snow, mamiss na naman nila itong snow. Actually yung snow dito medyo natutunaw na siya. Kasi makikita na yung kuwan, madulas siya. Kikita na yung mga bato. Ayan. Ay, Diyos ko, ako pa nung hadlok. So ito madulas to dito. Ayan, pero parang mag-i-snow na naman oh, kasi makulimlim siya. Ayan, tumutulo na yung snow. Ayan. Si Amaya at saka si Axel mag-slide na sila. Madulas dyan. Ayan oh. Malalaman mo kapag malapit na yung summer or spring na kasi ganito na yung mga damo. Ito po yung mga damo oh. Bubuhay pa rin ito sa summer. So hindi po ito patay mga kabayan ha. Ito ay nakuha lang siya na tuyo lang siya dahil po sa lamig. So hindi po siya mamamatay. Babangon ito sa summer dito sa Greenland. So mag-uumpisa yung summer dito June kasi mahaba po dito yung mga kabayan, mahaba yung winter dito. September nag-i-snow na siya. So September hanggang Mayo may snow pa rin na pero paunti-unti na. Pero sa Abril
makikita-kita mo na yung mga bato, yan mga damo. So medyo paunti-unti na lang. So yan. So lakad-lakad kami ni Mrs. dito kasi anniversary namin ngayon. Unang anniversary. I love you. Grabe. Napakabilis lang ng panahon mga kabayan. Parang kailan lang kami kinasal ni Mrs. nung umuwi kami last year sa Pilipinas. Kasi isang taon na nga. Umuwi kami. February ka umuwi man, no? Si Mrs. February sa umuwi sa Pilipinas dati kasi magkasama kami dati dito. Kasi pinauna ko siya dahil pinasikaso namin yung papel kasi sabi ko mauna ka muna sa Pilipinas, asikasuhin mo yung papel para pagdating natin doon mabilis lang kasal ba, maka-schedule na agad. So nangyari, nakauna naman si Mrs. February tapos sumunod ako March. Nung umuwi ako ng March, baling kulang sa akin. Ano lang kulang ma? Wala na, kompleto na no? Wala na. Parang kompleto na, bali isasubmit na lang namin. So ang nangyari, magpakasal kami dapat doon sa munisipyo or civil. Civil wedding. Civil wedding ba 'yon? Civil. Oh, civil wedding yung west ba. Wedding. Sa judge. May mga requirements pa kami na kinuha kasi may mga kulang pa yun. Hindi ko alam ano yun, nakalimutan ko na. Basta mga kabayan, yung kasal namin nagastusan din kami sa mga pamasahe, mga dokumento, Lalim. papunta din ng Jensan kasi yung bahay namin nakatira kami sa North Cotabato pero siyempre si Mrs. daw niya yung pamilya niya sa Jensan, Grabe ang warm talaga. mga kamag-anak niya. So ang nangyari doon talaga yung kasal sa Jensan, yung venue. So doon kami magpakasal sa Jensan sa may judge sana. So doon kami, pabalik-balik kami, kuha ng mga requirements. Uwi naman kami probinsya, balik na naman kami doon. Kasi ang nangyari, wala po kaming bahay doon sa Jensan. So nagre-rent lang kami doon kapag pupunta kami doon. Nagre-rent lang kami ng hotel, yung mga mumurahong hotel lang. Yung tag 700 yung isang gabi. Yan. Oh. Si Maya may nakita doon siya na airplane. Dahan lang dyan ha, kasi madulas Maya. Slow lang, madulas. Ayan. Hanggang nakumpleto namin yung mga documents para sa kasal. Tapos ipinasa na namin dun sa may kuan, sa may west, sa judge sa munisipyo. Sabi na Hindi. ha? Ipapasa ko na sana yun kaso may kulang man doon na birth. Anong birth? Birth na ano? Birth, parang birth na... Sa kay Mrs. yung birth mo walang resibo. Kasi kay Mrs. wala daw resibo pero birth pa rin. Wow. Lah, grabe oh. Special oh. Puti siya mga kabayan oh. Wow! Ay, walay tao! Walang tao Ayan, nga may eh. private jet mga kabayan oh. Ano kaya yan? Yan oh. Yun. Walang tao sa likod. Walang birth. Tapos pagkabukas, muwi na akong tataato sa ano. Ayun. So yung nakumpleto na yung papel namin, pinasa na namin. Ang sabi doon sa munisipyo, yung birth daw ni Mrs. birth certificate or NSO, wala daw resibo. Gusto nila yung resibo. So ngayon, nagpa-schedule na naman kami kasi sa Pilipinas, hindi ka naman agad makakuha. Ngayon, makakuha. Dapat magpa-appointment ka na. So nagpa-appointment na naman si Mrs. ng kanyang birth para may resibo. So ganun pa rin. Nakapangalan naman, kumpleto naman lahat. Gusto nila na bayadan talaga daw na bago. So kumuha si Mrs. ng bago kasi nawala nga yung resibo. So pinasa na namin doon. Pagpasa namin, ang sabi doon ay Maya, no? sige, pagantay na lang kayo kasi irarapol. Sabi namin, kung irarapol pa to kasi babalik na kami dito. Kasi yung umuwi kasi ako mga kabayan, March. So pabalik namin dito ay kailan balik natin mga May dapat balik namin dito. So sabi nila hindi nila alam kung sino daw yung mabubunot kasi yung ikakasal parang isa lang daw kada linggo ata or basta isa kada linggo. So marami kaming nagpasa doon. So sabi namin kung irarapol pa baka hindi na namin maabutan kasi magbabiyahe na kami pabalik ng Greenland eh. So doon kami nag-isip, sumakit yung ulo namin kasi bakit irarapol pa, hindi pala pwede na agad-agad kayo ikasal kasi mayroon daw naka-schedule. So ngayon naghanap kami ng hanggang ito si Mrs. mayroon siyang kakilala pinsan. May pinsan si Mrs. na tinawagan ni Mrs. na sabi ni Mrs. na hindi pa daw kami makasal kasi tawagan lang daw kami tapos irarapol, so hindi pa sigurado. Ngayon tumawag itong kanyang pinsan, may kakilala sa munisipyo
At sakto naman mga kabayan, pagtawag na mayroon daw kulang na dalawang partner na lang daw yung kulang kasi nga 47 daw, 46 daw kami ikakasal. 46 na partner daw ang ikakasal pero kasalan ng bayan. Sabi namin, sige lang basta makasal kami, walang problema. Ayun, nailista nga kami mga kabayan. April, siguro mga April 10 yun mga kabayan. Tapos ang kasal namin April 14 daw yung schedule. Sabi nila payag kayo sa April 14, isama na lang kayo, isingit kayo doon sa kasalan ng bayan. Pero yung venue nyo sa hotel, tapos libre naman daw yung pagkain. Yung pagkain na yun para lang sa amin, kay Mrs. at saka yung dalawang ninong namin at saka ninang, ayun exclusive lang yun. Tapos mayroon namang gift na bigay sa amin, tapos may ang ganda-gandaan lang pa, mayroon pang cash. Sabi namin sige lang para basta ma-registered lang kami, para maging legal lang kami, walang problema sa amin. Bali ang ginawa namin, pumayag na kami doon na makasal kami doon sa Maikuan kahit wala yung magulang namin mga kabayan. Ang mayroon lang, ang pwede lang talaga pumunta ninong ninang lang, tapos yung ikakasal kasi napakarami kasi 46 na magpartner. So kasama ninong ninang doon lang kasi sa hotel. So masikip kung dadalhin mo pa, magdala ka pa ng mga kamag-anak mo, hindi pwede, hindi siya allowed. So ayun, tuwang-tuwa kami ni Mrs. kasi nga naka-schedule kami na ikasal kami. Ang sa amin talaga na makasal muna kami bago makabalik ng Greenland kasi nga sasama kami, hindi kami nakapakasal dahil dati walang budget at saka wala din kaming oras. Dahil paano ba naman ay palagi akong sa abroad. So pag uuwi ako, isang buwan lang balik na naman. So short yung oras namin. So mabuti na lang nauna si Mrs. Pinrasis yung mga papel kung anong kulang. Pag uwi ko, akala ko kumpleto na. Yun pala, may kulang pa rin. So hanggang nakasal nga kami nun sa may hotel, si Mayor Pacquiao yung nagkasal sa amin. Binigyan pa kami ng isang sakong bigas, tapos may cash pa. 1,000. Oh, 1,000. Tapos meron pa yung gift, tapos may cake pa mga kabayan. So dahil nga tayo ay may mga magulang tayo, mayroon naman tayong mga kamag-anak din. Kasi sa Jensan, malayo pa sa amin, Jensan. Ang Jensan kasi dito si Mrs. Mga kamag-anak ni Mrs. sa Jensan, saka yung mga magulang niya. So kami sa North Cotabato, mga 8 hours pa yung biyahe. Sabi ko kung dadalhin ko lahat yung kamag-anak ko dito sa Jensan, pinsan ko, kulang yung budget natin, baka hindi na kami makabalik ng Greenland dahil yung mga anak ko, kailangan i-process yung papel nila, visa, pinaprocess ko yun, bayaran pa yung ticket nila pabalik dito. So nagsabay-sabay yung gastos ko noon mga kaban. Hindi ko nga alam dati kung makakabalik pa kami kasi nagka-aberya pa kami noon sa may papel. Sam, magkuhan Sam ba? Magbandang bato sa itsura rin. Magbanda lagi. Oh, dito tayo sa taas, dito. Dali, ato may ice oh. Tara. Ayun. So yun mga kabayan, ang nangyari na lang, ang ginawa ko, yung kinuha ko na makapunta dito sa Jensan kasi mag-rent lang kami ng sasakyan, yung van lang. Hindi naman pwede na kasi wala man tayong sasakyan. Yung multicab lang yung service ko sa Pilipinas. Maliit naman yung multicab, ilan na makasakay. So nag-rent ako ng isang van, tapos kinonsulta ko muna yung mga kapatid ng mama ko, kapatid ng papa ko, both side, kung sino yung sasama or sasama ba sila. Basta in-invite ko sila na sasama sila sa kasal ko. May iba naman na hindi sumama, may iba din na sumama kasi napakalayo. Yung mga kamag-anak kasi namin, mga kabayan, hindi kami sanay sa mga di-service na close, yung mga van. Sumusuka kami kasi panay lang naman kami sa probinsya at saka sa kamag-anak ko, hindi ko lang alam, parang walang may sasakyan eh. Mayroon sa kamag-anak namin pero nasa malayo na. Pero dun sa may Cotabato, walang may sasakyan sa amin na yung mga close van. Sumusuka sila. Gusto nila sumama, kaso ang nahirapan sila pag magbiyahe, nasusuka sila. Kaya masama yung pakiramdam nila, hindi na sila sumama. So yung iba, pinasama ko na lang yung anak nila. Yun, sinasama ko. Yun yung pinsan ko kasi hindi makasama yung isang uncle ko. So, sa awa ng Diyos mga kabayan, na ayos naman, nakasama naman yung gustong sumama. Yung hindi sumama, hindi naman sumama yung loob kasi yung kamag-anak ko, wala namang problema sa akin mga kabayan kung i-invite ko sila o hindi. Hindi naman sila gaya sa na magagalit, may sasabihin na kung ano-ano. Tapos Tara na. Uli na ta? Tara na, uli na ta. Magpalit pa kang ticket. Tapos yung mga pinsan ko, wala naman silang problema.
Ayun lang, ang nagastos ko lang mga kabayan, yung pamasahe lang na pumupunta kami ng Jensan, yung bayad sa mga papilis. Pero yung pagkasal sa amin sa Kuan, kay Mayor, libre naman yun. Tapos, ang nangyari kasi nandun yung mga kamag-anak ko, kamag-anak din Mrs. Kumuha na lang kami ng sarili naming venue na tapos may organizer kami. Yung kami-kami lang, hindi naman kalakihan yung gastos namin. Magkano yung gastos natin ma? Sa organizer? Mura lang no? Tapos may pagkain na. Kumuha lang kami doon yung catering lang. Hindi na ako nagpaluto sa mga kamag-anak ni Mrs. Wala na, basta bumili na lang kami yung catering. Kumuha kami na good for ganito na person na sinong pumunta. Yun, natapos din yung kuha namin, yung kasal. Pero malaki-laki din yung gastos ko, hindi sa kasal, kundi malaki-laki yung gastos ko mga kabayan, hindi sa kasal, pero yung gastos ko dahil sa pamasahe papunta ng Jensan, pabalik sa mga papilis. So okay lang, at least nakasal kami ni Mrs. no, kasi yan, legal na talaga kami nagsasama dahil nga may mga anak kami. At nagkasabay din yun na papunta kami ng Greenland, tapos kuhanan ko pa sila ng ticket, process ko pa yung mga visa nila. Malaki-laki din yung gastos ko kasi sa pamasahe pa lang mga kabayan, siguro umabot na din siguro na sa 500,000. Pamasahe, visa, at saka yung mga papilis nila ni papilis nila ni anak ko na 2, tapos pamasahe ni Mrs. at saka yung mga anak ko, ako kasi libre. So nasa 500 na yung mga kabayan yung nagastos ko. Yun pa lang sa pamasahe at saka mga visa nila. Tapos isama pa yung sa kasal ko. Siguro maabot din siguro na sa 700,000 or 800,000. Kasama na yung mga nagastos sa amin, mga allowance. Pero okay lang yun, at least, di ba? Natapos nakasal din kami. Hoy Maya, no. Tubig. Ito yung libangan nila dito sa dagat. Kaso ang dagat natin hindi po diliguan. Malamig. Oh, go, mahulog kayo dyan. Talaga akong balak na dalhin ko yung pamilya ko dito sa Greenland, makabayan, nung dumating ako dito. Nung bago pa lang ako dito, sinabi ko na talaga sa sarili ko na 2 taon na ako dito at uuwi na ako ng Pilipinas. Pero ang nangyari mga kabayan, 2022 dumating na ako dito, 2024 nagbakasyon ako, tapos bumalik ako dito sa Greenland, at 2024 nagbakasyon ako sa Pilipinas. Tapos yun, nung dumating ako sa Pilipinas, sa 2 taon ko nakapagpagawa ako ng bahay, pero wala akong naipon. Kaya sabi ko, balik ako sa Greenland. Pero ang nangyari naman nung bumalik ako ay na-homesick ako dahil natin ako ni Mrs. at ang mga anak ko sa may airport. So ang ginawa ko, kinuha ko na lang si Mrs. kasi ang sabi ko sa kanya, tulungan mo na ako dito sa pagtatrabaho, iwan natin yung mga bata. Total, babalik naman tayo siguro mga isang taon siguro, babalik tayo pag nakaipon tayo. So dumating yung 1 taon, umuwi na kami ni Mrs. Tapos ang sabi namin, kunin na lang natin yung anak natin kasi nahirapan kami sa Pilipinas yung mga gastos. Parang hindi tayo makasustain dito dahil wala tayong malaking income, wala tayong negosyo. Kaya yun mga kabayan, ang nangyari, kinuha ko na lang yung 2 anak ko, pati si Mrs. Kasama kami dito. At ngayon nagpapasalamat ako kahit itong lugar ay sobrang tahimik at malayo sa ingay, malayo sa gulo na nakagisna namin sa Pilipinas. Ang importante, kasama ko yung pamilya ko. Dahil ako mga kabayan ay isang tao na family first talaga, at nalulungkot at na-homesick ako kapag malayo ako sa pamilya ko. So ngayon nandito na kami sa Greenland. Kahit paano, hindi naman malaki yung ipon namin dito. Ang importante dito kasi sa Greenland ay nakakasustain ka dito kapag masipag ka lang mga kabayan, no? Kahit mahirap yung trabaho dito, at least nasusustain mo yung mga gastos dito. Kaya binuhat ko na lang si Amaya kasi ayaw niya sumama. Gusto niya pa maglaro dyan sa dagat. Oh, antay ka lang. If we're going to Philippines, magsawa kayo dun sa dagat. Oh, 24 hours. Oh, 24 hours you can play in the Philippines. I want to. Gusto niya pa maglaro dun sa dagat. Ang lamig-lamig. Babay na. Isa na kayo mag-snow na, oh. Oh, umiyak talaga. Oh, wala ako makita ka, oh. Hey, do. What do you like? Gusto niya pa maglaro. Ang lamig na. Oh, 1 na lang. 1 na lang.
Si Maya kasi gusto niya pa maglaro. Nilamig na kasi kami mga kabayan. Tomorrow na naman ha. Kasi doon sa dagat napakalamig. Dili lang Maya, baba oh. Baba. Slow lang, slow. Slow lang. Sige, maglaro kayo dito kasi sa susunod na buwan Pilipinas na tayo. Let's go there. Why? Huli na? Tara na. Where are we going? Okay. Si kuya oh. Let's go. Okay. Ayusin mo siya sa maligid. Okay. Maligid. Dali. Ang gusto. Hinay lang. Okay, lamig lang kamot. Sige. Ulit na ta. Let's go. So ngayon pabalik na kami dun sa bahay mga kapay. Oo. Para makupahinga na. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open roads, and soon she won't be here. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. Maybe next year in Madrid or on some quiet mountain ridge, I'll see you turn and I'll be brave. But what if courage comes too late? Oh, traveler, the world is your open gate, and I just stood afraid of fate if I don't take